Nakapamili na ako ng mga sangkap para sa aming hapunan at naglakad na pauwi. Inaya sana akong samahan ni Ami ngunit pinigilan ko siya. Baka mapagalitan pa kami ng kanyang ama. Pagkarating ko sa tarangkahan ay may nakasalubong akong binatilyong lalabas din. Ikaw ba si Oliver? Ako si Jeric. Agad niyang bati. Oo, ako nga, pamangkin ni Tita Salome na taga Maynila. Sagot ko. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang layunin sa bahay. Ipinaliwanag niya na siya ang tagahatid ng tubig dito at madalas ding inuutusan bumili ng gamot o pagkain nung nabubuhay pa si Tito Oscar dahil hindi ito maiwan ni Tita Salome. Galing daw siya sa Karatig Bayan at nagpunta upang makiramay, ngunit huli na nang dumating dahil nailibing na ang Tito Oscar. Mukhang mabait siya at halos kaedad ko rin, kaya naisip kong baka makatulong siya upang mas makilala ko ang aking tita. Ngunit nagmamadali siya, kaya hindi ko na siya natanong pa. Pagpasok ko ay sinalubong ako ni Tita Salome. Malapit na palang mag-alas 6 ng hapon kaya magsisimula na sana siyang magluto. Tinanong niya kung bakit ako natagalan. Ikinuwento ko na dumalaw ako saglit sa bahay ni Naami at nakausap ko rin si Jeric. Kilala namin yan. Matagal na. Mabait at masipag na bata. Siya madalas naming lapitan kapag kailangan ng tulong. Sagot ni Tita. Masaya at madaldal si Tita Salome kaya hindi ako nakakaramdam ng ilang. Sa kabila ng kamatayan ng kanyang asawa ay tila matatag siya. Marahil ay ayaw lamang niyang magpakita ng labis na kalungkutan. Nang magtanong ako kung saan nakatira si Jeric, sinabi niyang malayo at liblib ang kanilang lugar. Kaya madalas din itong manatili sa bayan upang maghanap buhay. Nang matapos siyang magluto ay sabay kaming kumain. Napakasarap po ng luto ninyo, tita. Papuri ko. Napangiti siya nang marinig ito at muling namangha ako sa kanyang ganda sa simpleng liwanag ng hapagkainan. Habang kumakain ay bigla siyang nagtanong, "May nobya ka na ba, Oliver?" Agad na sumagi sa isip ko si Ami, ngunit naaalala kong kailangan naming itago muna ang aming samahan pansamantala. Wala pa po. Gusto ko munang makapagtapos at magkaroon ng maayos na trabaho. Sagot ko. Hindi ito naniwala. Ayon sa kanya ay maganda akong lalaki kaya mahirap paniwala ang wala akong kasintahan. Kinabukasan ay nagising ako sa tunog na malakas na pagbuhos ng ulan. Nang tumingin ako sa orasan ay mag-aalas 9 na ng umaga. Sanay kasi akong matulog na mahaba kapag nasa Maynila. Nagmadali ako maghanda. Habang naglalakad patungo sa banyo ay napadaan ako sa tapat ng silid ni Tita Salome na bahagyang nakabukas. Ngunit nahiya akong sumilip. Paglabas ko ay hindi ko siya agad nakita. Habang tinitingnan ng malakas na ulan ay napadako ako sa likod bahay. Doon ay nagulat ako. Nakita ko si Tita Salome na masayang nagtatampisaw sa ulan. Nakasuot lamang siya ng mahabang damit na pantulog na hanggang tuhod. Dahil sa pagkabasa ay kitang-kita ang kanyang hubog, ngunit mabilis akong napaiwas ng tingin dahil sa hiya. Akma sanang isasara ko ang pinto nang tawagin niya ako. "Bakit hindi ka sumama?" Nakagagaan ng pakiramdam ang ulan. Tawag niya. "Nilalamig po kasi ako, tita." Sagot ko nang hindi makatingin ng diretso. "Sige, pakikuha naman ng tuwalya ko sa loob ng kabinet sa kwarto ko." Utos niya. Pumasok ako sa kanyang silid upang hanapin ito. Medyo magulo ang kanyang higaan habang hinahanap ang tuwalya. Nang buksan ko ang kabinet ay may nahulog na maliit na kwaderno. Lumabas na ito ay isang tala-arawan mula pa noong siya ay nag-aaral pa. Nakita ko rin ang tuwalya kaya itinago ko muna ang kwaderno sa aking sariling silid bago bumalik upang ibigay itong tuwalya na nakuha ko. Pagkatapos niyang makapagbihis ay nanatili ako sa aking silid upang basahin
ang tala-arawan. Sa mga unang pahina ay nakasulat ang karaniwang pangyayari sa buhay ng isang mag-aaral, mga aralin, gawain sa buhay at pangarap. Ngunit sa gitna ay may isang kwentong tumatak sa aking isipan. Isang araw noong bakasyon pagkatapos ng high school, naglakad siya papunta sa gubat upang mamitas ng bunga. Sinubukan niyang umakyat sa isang puno ngunit biglang nabali ang sangang kanyang kinakapitan at siya ay nahulog. Mabuti na lamang at hindi siya nabalian ng buto, ngunit nakaramdam siya ng hapdi sa kanyang hita. Nakita niyang may isang maliit na sanga ang tumusok ng bahagya sa kanyang kasuotan na naging sanhi ng kaunting pagdurugo. Mabilis niyang hinugot ito at umuwi upang maglinis ng sugat. Sa kanyang tala ay isinulat niya ang kanyang takot noong mga sandaling yon at kung paano unti-unting nawala ang hapdi matapos itong malinis ng maayos. Habang nagbabasa ay naputol ang aking atensyon nang may kumatok. Mabilis kong naitago ang kwaderno at binuksan ang pinto. Si Tita Salome na nagsasabing nakahanda na ang tanghalian. Habang kumakain ay napansin niyang tila lutang ako. May iniisip ka ba? Huwag kang mahiyang magsabi sa akin, Oliver. Salita niya. Wala po. Namimiss ko lang siguro ng kaunti si Mama. Pagdadahilan ko. Tumango siya at biglang nagtanong. Kung ganon, baka mas maging komportable ka kung dito ka muna matutulog sa kwarto ko ngayong gabi upang hindi ka na masyadong makaramdam ng lungkot. Salita ni Tita Salome sa akin. Napaisip ako, ito ay maaaring pagkakataon upang mas makilala ko pa siya at malaman ang tinutukoy nilang lihim. Sige po, maraming salamat. Sagot ko. Lumipas ang maghapon, napansin kong madalas lumabas si Tita Salome kahit maulan, tila wala sa sarili. Habang siya ay abala ay muli kong binuksan ang kanyang tala-arawan upang ipagpatuloy ang pagbabasa. Ayon dito, matapos ang pangyayaring yon ay naging mas mapagmasid siya sa kanyang sarili at natutong pangalagaan ang kanyang katawan. Biglang may tumawag sa akin. Nasa labas si Ami na may dalang meriendang ginataan. Sabay kaming kumain, kaming tatlo at nagkwentuhan hanggang sa magpaalam na nga si Ami pauwi. Nang sumapit ang gabi ay tinawag ako ni Tita Salome. Sa simula ay nahiya akong sumama ngunit sumunod din ako. Nakita kong nakahanda na ang higaan. Isa sa kama para sa kanya at isang banig sa sahig para sa akin. Nakasuot siya ng simpleng damit pantulog na nagpapakita ng kanyang simpleng kagandahan. Dito ka lang, huwag kang mahiya. Paalala niya. Humiga ako sa banig at mabilis ding nakatulog. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay nagising ako nang makaramdam ng bigat. Nahulog pala siya mula sa kama, papunta sa aking tabi. Ngunit agad siyang humingi ng paumanhin. Nanatili siyang nakahiga sa aking tabi. Dahil madilim at tahimik ang paligid ay naging magaan ang aming usapan. Ibinahagi niya ang mga pangarap niya noong bata pa, ang hirap ng buhay sa probinsya at ang kanyang buhay kasama ang yumaong asawa. Sa mga sandaling yon ay naramdaman kong malayo ang kanyang pinanggalingan kumpara sa aking ina. Hindi lamang sa itsura kundi pati sa pananaw sa buhay. Dahil sa init ng panahon at tahimik na paligid ay naging magaan ang aming samahan at sa huli ay pareho kami nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan ay nagising ako ng tanghali at nagulat ako na makita ko si Mama nakaupo sa sopa sa sala. Kailangan na nating umuwi, Oliver. Nahihirapan ako mag-isa sa Maynila at pauwi na rin ang papa mo galing ibang bansa. Salita ni Mama sa akin. Walang nagawa si Tita Salome kundi ngumiti at magpaalam na rin. Hindi na ako nakapagpaalam pa ng maayos kay Ami. Habang nasa biyahe ay naalala ko ang tala-arawang naiwan ko sa kwarto.
Napabuntong hininga ako. Nang tumingin ako sa bintana ng bus, ay napatanong ako sa aking sarili. Ito na ba tinatawag nilang lihim o marami pang ibang bagay ang tinatago si Tita Salome? Sa aking isipan, alam kong hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Marami pang misteryong naghihintay na mabuksan.